The Boss Husband. Credit to the author. 336 hanggang 42. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Si Romel at ang isa sa kanyang mga katulong ay nagpapamasahe ng langis sa isang high-class private clubhouse sa Otaru City para sa kanilang huling paghahanda para sa kasal bukas. Ang kanyang katulong ay isang magiliw na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng mga salamin na may gintong frame. Magkatabing nakahiga sa malambot at puting kama kasama ang kanyang amo na si Romel, nasiyahan sila sa propesyonal na serbisyong ibinigay ng dalawang babaeng Japanese na masahista. Habang nagbibigay ng serbisyo ang mga masahista, paminsan-minsan ay hinihimas nila ang kanilang dibdib sa likod ng mga lalaki. Ang ganitong uri ng mga aksyon ay hindi pangkaraniwan kay Romel at sa kanyang katulong, ngunit hindi sila tumugon sa uri. Hindi sila interesadong makipaglaro sa mga babae sa antas na ito. Dalawa sa mga bodyguard ni Romel ang nakatayo sa tabi ng pinto sa marangal na paraan. Sila ay mga elite na tinanggap mula sa mga espesyal na puwersa ng angkan ng Brown. Hindi kailanman lalabas ng bahay si Romel ng mag-isa. Bilang isang taong maingat, magdala lamang ng 2 bodyguard ang pinakamababang kailangan niya. Ang buong katawan ni Romel ay napakagaan ng loob na halos nagsimula na siyang mag-hum. Iyon ay kapag ang HIA assistant's phone ay nagsimulang mag-ring. Tiningnan ng katulong ang numero, at napagtantong tawag iyon ng reception counter ng clubhouse na ito. Dahil alam niyang mayroon silang dapat ipaalam, kinuha niya ang tawag sa telepono. Nagsalita ng Japanese ang assistant. Tinanong niya ang reception counter kung ano ang nangyari. Mabilis na sumagot ang babaeng empleyado ng malakas, "Sir, isang grupo ng mga tao ang sumugod sa loob para hanapin kayo. Hindi namin sila napigilan." Matapos magtanong ng ilan pang tanong ng assistant ay mabilis niyang in-end ang tawag. Bumaling kay Romel, sinabi niya, "Boss, sabi nila 10 o higit pang tao ang darating para maghanap ng gulo. Mukha silang mga taga Yamaguchi-gumi." Yamaguchi-gumi. Kumunat ang noo ni Romel. Sa kabila ng pagiging promising at kalmado, medyo nalilito pa rin siya sa kasalukuyan. Yamaguchi-gumi wouldn't cause a commotion out of nowhere. We have business partnerships with them in Japan. Logically speaking, wala silang gagawing masama sa atin, kaya huwag munang gumawa ng anumang bagay na walang ingat sa ngayon, sabi ni Romel habang bumangon siya sa kama bago isinuot ang kanyang suit bilang paghahandang makipagkita sa mga miyembro mula sa Yamaguchi-gumi. Wala pang kalahating minuto, isang kalbong lalaki na namumuno sa isang grupo ng mahigit 10 tao, lalaki at babae, ang pumasok sa silid mula sa labas. Maaaring makita ang mga tato sa kanilang leeg at iba pang bahagi ng kanilang katawan. Ang sitwasyong ito ay nakakumbinsi kaagad kay Romel na sila ay talagang mula sa Yamaguchi-gumi. Ang Japan ang tanging bansa sa mundo na ginawang legal ang mga sindikato sa ilalim ng lupa. Hindi masasabing ito ay may kaugnayan sa kanilang kasaysayan, ngunit ang mapapatunayan ay ang pag-unlad ni Yamaguchi-gumi sa Japan ay napakalakas. Ang sino mang gustong pumasok sa Yamaguchi-gumi, lalaki o babae, kailangang magpatato. Bukod dito, ang mga karaniwan at maliliit ay hindi katanggap-tanggap. Bawat isa sa kanila ay may iba't ibang totem ng mga demonyo na nakatato sa buong katawan nila. Matagal nang nakatayo ang 2 bodyguard sa harap ni Romel, handang i-escort siya palabas ng lugar. "Ikaw si Romel mula sa Jade Clouds Corporation?" Tanong ng kalbong lalaki habang hinawakan ang baba habang nakatitig kay Romel gamit ang mga mata na kasing laki ng bean. Magiliw na ngumiti si Romel. Gamit ang Japanese, sinabi niya, "Tama, iniisip ko kung para saan ang mga kaibigan ko mula sa Yamaguchi-gumi dito." "Mga kaibigan mo?" Galit na tinitigan ng kalbo si Romel. "Ako si Iburo, ang team leader ng Yamaguchi-gumi para sa dibisyon sa Otaru City. Iniulat sa akin ng mga tauhan ko na ipinagpalit mo ang Heroin sa aking domain." Heroin. Nalito si Romel. "Kailan ako nagsimulang magnegosyo sa Heroin?" Napabuntong hininga si Iburo sa paghamak. "Huwag mong subukang mga tuwiran sa akin.
Kung wala kang ginawa sa ganoong kalikasan, ang aking mga impormante ay walang dahilan upang magulat sa akin. Bagamat kami ay isang sindikato sa ilalim ng lupa, hindi namin hahayaan ang mga dayuhan na mahawakan ang aming mga mamamayan gamit ang narcotics. Isa kang tusong negosyante. Kung sinasabi mo na hindi mo ito nagawa, sapat ka bang kumpiyansa upang pabayaan kami? Naramdaman ni Rommel na may mali, parang may gustong sumaksak sa kanya. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya, Mr. Iburo, kilala ko ang iyong regional chief na si Hashimoto. Maaari mo ba akong payagan na tumawag sa kanya sa telepono bago magpasya kung gusto kong tanggapin ang iyong paghahanap? Pagkatapos ng lahat, pakiramdam ko ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Hindi ito magiging perpekto kung ang aming relasyon ay lumala dahil dito. Ang Jade Clouds Corporation ay isang malaking multinational na kumpanya kung tutuusin, habang ang regional chief ng Yamaguchi Gumi ay nagkataon na isa sa kanilang mga kasosyo sa negosyo. Nahulaan ni Rommel na isa sa mga kaaway niya sa industriya ang may masamang hangarin sa kanya. Gayunpaman, si Rommel ay hindi natakot dahil kahit na ito ay ang Yamaguchi Gumi, hindi niya nakita ang pinuno ng pangkat ng lungsod bilang anumang bagay na mahalaga. Nagatubili si Iburo saglit. Tumango siya, sinabi niya, bilasan mo. Ang katulong ni Rommel ay tumawag sa numero ni Hashimoto. Makalipas ang ilang ring, may narinig akong tunog mula sa kabilang linya. Mr. Brown, tinawagan mo ako ng gabing-gabi, may importante ba? Magalang na binati siya ni Rommel sa ilang pangungusap bago ipaliwanag sa kanya na ang kanyang lalaking si Iburo ay gustong hanapin siya ng heroin, sa pag-asang madala niya ang kanyang hanggal na sakop. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos magsalita ni Rommel, sumagot si Hashimoto, dahil inaangkin mo na hindi ka kasali sa negosyo ng heroin, hindi mo dapat isipin ang paghahanap. Ang ating partnership ay binuo sa ibabaw ng tiwala, dapat tayong tumanggap ng mga inspection mula sa kabilang panig. Ipinagtatanggol lamang ni Iburo ang karangalan ni Yamaguchi Gumi, umaasa ako na maaaring makipagtulungan si Mr. Brown. Pagkatapos niyang magsalita, nang hindi na hinintay ang tugon ni Rommel, agad niyang in-end ang tawag. Naging agrabyado ang ekspresyon ni Rommel. Pakiramdam niya ay tiyak na may mali. Tunog ni Hashimoto na alam niya ang tungkol dito at inihanda muna ang talumpati. Hindi alam ni Rommel Brown na si Hashimoto na nasa kanyang luxury villa sa Sapporo ay naglalagay ng isa pang palabas sa sandaling matapos ang tawag sa telepono. Si Hashimoto ay duwag na lumuhad sa harap ng isang payat na babae na nakasuot ng itim. Nakangiting sinabi niya, Chief, lahat ay maayos na pinangangasiwaan. Malapit nang mahuli si Rommel. Ang ginang ay si Hanya na nagpatuloy sa pagsasagawa ng kanyang misyon matapos makipaghiwalay kay Justin. Walang pakialam, tumango si Hanya. Dapat mong malaman kung ano ang dapat mong gawin sa susunod. Oo. Talagang gagawin ko ng buo ang misyon na ibinigay ni Chief. Ito ay isang misyon na ibinigay ng aking Panginoon. Kung kahit na ang kaunting problema ay lumitaw, ang iyong ulo ay magbabayad ng presyo hindi isang segundo pa pagkatapos ng pagkakamali, malamig na sabi ni Hanya. Napalunok ng laway si Hashimoto. Sumigaw siya, oo. Marahil ang pinakamalakas at nagbabantang sindikato sa ilalim ng lupa, si Yamaguchi Gumi, ay isa sa mga bahagi ng Yamata sect. Sa clubhouse, naging malinaw ang sitwasyon. Lumitaw ang paghamak sa mga mata ni Iburo na kasing laki ng butil. Kumaway ang kanyang kamay, sinabi niya sa kanyang mga tao, sumulong at suriing mabuti. Pagkatapos sumigaw bilang pagkilala, ang grupo ng mga lalaki at babae ay agad na humakbang pasulong ng halos naghahanda silang tanggalin ang damit ni Rommel at ng kanyang assistant. Tumigil sa pagtitiis ang dalawang bodyguard mula sa Special Forces. Sa pagsulong, gusto nilang labanan ang ilang miyembro ng Yamaguchi Gumi para patumbahin sila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bagamat mukhang ordinaryo ang mga miyembrong ito, lahat sila ay maingat na piniling mga eksperto ng judo o karate. Ang bawat isa sa kanila ay nasa antas ng itim na sinturon, at kasabay nito ay nagkaroon ng maraming karanasan sa mga marahas na labanan. Hindi napigilan ng dalawang espesyal na ahente ang napakaraming pag-atake bago sinaktan ng 7 o 8 miyembro na magkasama, na naging sanhi ng pagdugo nila ng labis na hindi na sila makagalaw pa. Liu Yun at ang kanyang assistant ay natural na hindi makatiis. Matapos sunggaban ng ilang miyembro, pilit na tinanggal ang kanilang damit.
Hinanap ng dalawang babaeng miyembro ang mga bulsa ng kanilang mga suit. Bigla silang naglabas ng 3 o 4 na pakete ng puting kulay na pulbos. Ito ang fur oil na hinahanap nila. Agad na namutla si Romal. Galit na ibinaling niya ang tingin sa dalawang ginang na nagpamasahe sa kanila kanina, nakita na lamang niya na nakayuko ang kanilang mga ulo habang nanatiling tahimik. Hindi sa akin ang mga ito. Siguradong dinukot sila ng dalawang babaeng ito sa aking bulsa. Gulat na sigaw ni Romal. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa iyo? Bakit gagawin iyon sa iyo ng dalawang masahista nang wala sa oras? At paano sila nakakakuha ng ganoon kalaking halaga ng fur oil? Mapangasar na sabi ni Iburo. Ang isa sa mga masahista ay nagtaas ng ulo at sumigaw, Sir, hindi mo kami maaaring sir-on. Hindi namin kayo kilala. Galit na galit si Romal na halos mabaliw. Sa pagkakaalala niya, napagtanto niyang hinihimas ng ginang ang kanyang likod gamit ang kanyang dibdib kanina hindi para akitin siya, kundi para i-distract siya para maipasok niya ang mga fur oil pack sa kanilang mga bulsa. Napakalalim ng plot. Ang pinakamahalagang bahagi ay hindi ang balangkas mismo, ngunit ang katotohanan na ang isang tao ay ganap na nakontrol ang sitwasyon ng walang kamali-mali. Lumalabas ang malamig na pawis mula sa noo ni Romal. Kanino lang ako na-provoke? Bakit may nangyaring ganito ng ganitong oras? Gusto kong tumawag sa telepono. Paulit-ulit na sumigaw si Romal, napagtanto na siya ay nahuhuli sa isang paraan o iba pa. Nais niyang magulat sa kanyang ama na si Conrad dahil siya lamang ang makakaalis sa sitwasyong ito. Gayunpaman, malamig na sumangot si Iburo bago sinabing, Mr. Brown, niloko mo kami dati. Sa tingin mo ba mahuhulog na naman kami sa kasinungalingan mo? Alisin mo siya. Ang telepono ni Romal ay inagaw ng isang babaeng miyembro, maging ang mga gamit ng kanyang mga katulong ay kinuha lahat. Ang mga miyembro mula sa Yamaguchi Gumi ay dinukot ang dalawa at tinatakan ang kanilang mga bibig ng duct tape. Pagkalabas ng clubhouse ay sumakay sila sa isang puting Toyota van. Makalipas ang 20 minuto, muling bumukas ang pinto ng sasakyan. Si Romal at ang kanyang katulong ay makikitang naglalakad muli sa mga lansangan na ang kanilang mga suit ay maayos na suot nang walang anumang kakaiba. Naglakad sila pabalik sa kanilang sasakyan, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na sila sinusundan ng kanilang dalawang bodyguard. Sa kalat-kalat na kalye, walang nakapansin ng anumang abnormalidad. Mangyaring suportahan kami sa Patreon, i-disable ang adblock kung pinahahalagahan mo ang aming trabaho. Available doon ang chapter 337 hanggang 350. Makakabasa ka ng mahinahon habang sinusuportahan kami. 337. Kinaumagahan, ang maraming bisita na dumalo sa kasal, ay nagsimulang sumakay sa marangyang cruise ship ng Brown Clan sa Ishikari Bay. Bilang mga host ng kasal, sina Conrad at Roland ay nakatayo sa may pasukan ng cruise ship kasama ang kanilang mga tauhan, habang mainit nilang binabati ang kanilang mga bisita. Kahit na ang simoy ng malamig na dagat ay hindi nakaapekto sa kanila sa sandaling ito. Makalipas ang halos 1 oras, dahan-daang bumaba ang isang puting helicopter na may logo ng Jade Clouds Corporation sa ibabaw ng cruise ship habang pumaroda ito sa helipad. Bilang host ng karangalan, at sentro ng atensyon, si Romal na nakasuot ng well-plancha na tuxedo ay masiglang lumabas ng helicopter. Mukhang maliwanag at kumpiyansa, siya ay kinumplito tungkol sa kanyang hitsura ng marami sa mga bisita. Maya-maya pa, si Joyce na ang hitsura ay walang kulang sa banal, ay bumaba mula sa helicopter. Ang kanyang itim na buhok ay nakatali sa isang matangkad na bun. Nakabalot ng malamig at pulang trench coat, sinamahan siya ng ilang bodyguard sa cruise. Naramdaman ni Joyce na si Romal na naglalakad sa harapan niya, ay medyo kakaiba. Mula nang magkita sila kaninang umaga, hindi na niya ito kinakausap, at ang mga titig na ibinibigay nito sa kanya ay hindi katulad ng isang bagay na ibibigay ng isang tao sa isang estranghero. Inaalala ang sinabi ni Justin sa kanya kagabi, hindi maiwasan ni Joyce na magtaka kung nagbuhos si Justin ng ilang uri ng sopa sa bibig ni Romal at ginawa siyang tulala. Matapos makasakay sa barko ang lahat ng mga bisita, ang marangyang cruise ay tumulak patungo sa gitna ng karagatan sa Ishikari Bay. Ang cruise ay nasa dagat sa loob ng 2 araw bilang pagdiriwang para sa kasal. Ang opisyal na seremonya ng kasal ay hindi pa nagsisimula, ngunit ang banquet hall ng cruise ay nagsisimula ng maging masigla.
Daan-daang bisita ang nag-toast sa kasal ng alak habang nag-uusap sila. Mayroong 10 o higit pang mga higanteng LED screen na nagbo-broadcast ng MTV sa paligid ng venue, dahilan upang matuwa ang mga tao sa paligid dahil sa malamyos na ritmo. Gayunpaman, karamihan sa mga bisitang ito ay mga pamilya at kaibigan ng Ann at Brown clans, bilang karagdagan sa kanilang mga kasosyo sa negosyo. Ang mga pangunahing pamilya sa Stonegate, kabilang ang Yuan clan, Kai clan at ang iba pa ay hindi kasali. Ang dahilan ay talagang simple. Dahil plano ng pamilyang Brown na lunokon ang pamilyang Ann, hindi makatuwirang gawing high profile ang kasal, kahit na ang mga inimbitahang bisita ay ginamit lang para ibaba ang pag-iingat ni Roland. Higit pa rito, hindi payag si Joyce na pakasalan si Romal, kaya lohikal na isagawa ang kasal sa Japan. Si Conrad Brown at Roland Ann ay magkasamang tumayo sa entablado habang nagsimula silang magbigay ng mga talumpati tungkol sa kasal ng kanilang mga anak. Nang si Conrad ay bumaba ng entablado, lumingon siya upang tingnan si Roland na tuwang-tuwa pa ring nakatayo sa entablado, bago ang mga sulok ng kanyang mga labi ay nagpakita ng isang mapang-asar na ngiti. Tinawag ni Conrad ang isang assistant at nagtanong, nandito na ba sina Romal at Joyce? Magalang na sumagot ang assistant, sinabi ni Young Master na maaaring magsimula na ang kasal. Nakaayos na ang lahat. Tumingin si Conrad sa itaas at napansin ang kanyang anak na si Romal, na itinaas ang kanyang baso ng alak patungo sa kanya. Nasiyahan si Conrad. Ang kanyang anak na ito ay tiyak na mas walang awa at malupit kaysa sa kanya, at hindi maaapektuhan ng mga hindi gaanong mahalagang bagay sa kanyang buhay. Ibibigay niya ang kanyang reputasyon, para magpakasal sa pamilyang Ann, para lang lumunin ang lahat ng ari-arian ng pamilya sa isang ganap na makatwirang paraan, kahit na alam niyang may kasamang ibang lalaki ang ginang noon. Matapos magtagumpay ang kanilang plano, kahit na ang mga ari-arian ng Brown clan ay hindi malalampasan ang Yuan clan na numero 1 pa rin sa Stonegate, hindi sila masyadong malayo. Sa kasamaang palad, si Jenna ay nasa Yuan clan, kaya naging imposible para sa Brown clan na madaig ang Yuan clan sa mga tuntunin ng opisyal na pinagmulan ng gobyerno. Ngunit si Conrad ay hindi magsisisi sa nangyari sa kanyang buhay, sakaling mangyari iyon. Kumuha si Conrad ng isang baso ng champagne mula sa isang server at itinaas ang kanyang baso pabalik kay Romal, bago sinabi sa kanyang assistant, hilingin ng pastor na umakyat sa entablado. Ang kasal ay opisyal na ngayong magsisimula. Oo boss. Hindi nagtagal, ang mga ilaw ng venue ay dimmed, habang ang mga screen sa paligid ay tumigil sa pag-play ng MTV, at napalitan ng isang musika sa kasal. Nang i-announce ng MC, the groom may now make his way in, ang tingin ng lahat ay napalingon sa direksyon ng pasukan kung saan sila nanggaling. Nakaupo na si Conrad habang hinihintay niya ang pagdating ni Romal kasama ang iba, habang si Roland ay inihahanda sa backstage para dalhin si Joyce sa venue habang hawak niya ang kamay nito. Gayunpaman, pagkaraan ng isang buong minuto, ang figure ni Romal ay hindi na matagpuan. Sumimangot si Conrad at gustong itanong kung ano ang nangyayari. Sa sandaling ito, mabilis na bumaba ang makeup artist ni Romal at lumapit kay Conrad. Mahina ngunit sabik na sabi niya, Young Master, siya, wala na siya. Bulalas ni Conrad habang sinusubukang hinaan ang kanyang boses, kalokohan. Ngayon lang kami nagbati sa isa't isa. Bakit ngayon lang siya nawala? Wala na talaga siya. Nasa makeup room pa siya kanina. Lumingon ako para maghanap ng kurbata, pero nawala si Young Master nang tumalikod ako. Ang mga makeup artist ay labis na kinabahan. Idiot. Namula ang mukha ni Conrad habang matamang nakatitig sa makeup artist. Kung manggawas kang magsinungaling sa akin, itatapon kita sa karagatan. Why would I dare lie to you? Ang makeup artist ay sabik na halos umiyak. Anong palabas ang inilalagay niya ngayon? Isa ba siyang magician? Bakit siya biglang nawala? Ang ilang mga tiyuhin mula sa lipi ng Brown sa tabi ay nagtanong ng may kaba, ano ito? Ano ang nangyari? Nasaan si Romal? Gusto talaga ni Conrad na sampilan ang mga may kapansanan na matatandang ito hanggang sa makarating sila sa pintuan ng kamatayan. Pakiramdam niya ay tiyak na may mali sa sitwasyong ito. Hindi pinansin ang mga tanong ng mga tiyuhin, nagpatawag siya ng ilang bodyguard. Hanapin ang bawat sulok ng barko. Ang cruise ay nasa karagatan, paano posible na siya ay nawala ng gaon lang? Hanapin ka agad.
Hindi naman mahina ang boses ni Conrad. Maraming tao sa paligid ang nakarinig sa sinabi niya. Sa isang iglap, ang balita ay nagsimulang kumalat na parang apoy, nawawala ang nobyo. Bago pa man magsimula ang kasal, wala nang mahanap ang nobyo. Hindi lamang ito isang biro, ngunit ito ay isang pambihirang okasyon din. Narinig din ng isang Roland na nasa backstage ang balita. Umasim agad ang ekspresyon niya. Nakatingin sa kanyang walang ekspresyon na anak na babae sa tabi niya na nakasuot ng damit pangkasal, nakasimangot siya habang nagtatanong, ginawa mo ba ito? Nasaan si Romal? Itinaas ni Joyce ang kanyang ulo at sinabing may pag-aalipusta sa kanyang ama, may ginawa ako. Kinaladkad mo ako sa Japan, pilit kong idadagdag, at patuloy akong sinusubaybayan mula noon. Ang lugar na ito ay nasa loob ng domain ng Brown Clan, ano sa tingin mo ang magagawa ko dito? Siya ay isang buhay na tao, ano ang magagawa ko sa kanya? Ang isang Roland ay dinala lamang ito. Alam niyang walang kaugnayan kay Joyce ang insidente matapos siyang tanungin. Baka sa mukha niya ang pag-aalala habang kinakabahan siyang tumingin sa paligid. Nagbigay siya ng labis na pagsisikap na maging kamag-anak sa angkan ng Brown sa pamamagitan ng kasal, ngunit nawala ang nobyo sa mahalagang sandali. Paano ito katanggap-tanggap? Si Joyce ay mukhang kalmado, ngunit sa loob-loob niya, labis siyang nasiyahan sa sitwasyon. Nag-aalala siya na nabigo ang plano ni Justin dahil walang nangyari kahit na malapit na siya sa venue. Kaya lumitaw ang problema sa panig ni Romal. Bagamat hindi alam ni Joyce kung bakit at paano nawala si Romal, alam niya na ang lahat ay tiyak na nasa ilalim ng kontrol ni Justin. Sa kasalukuyan, hindi nag-aalala si Joyce kung mapipilitin siyang magpakasal, ngunit sa halip ay inaabangan niya ang susunod na mangyayari. Pagkaraan ng 10 buong minuto, hinanap ang buong cruise, ngunit hindi mahanap ng security staff mula sa Brown Clan ang anino ni Romal. Ang mga tao sa bulwagan ay nagsimulang maging mas hindi mapakali at magulo. Si Conrad ay mukhang galit na galit. Kanina pa niya tinatawagan si Romal pero laging naka-off ang phone niya. Wala man lang balita mula sa assistant ni Romal. Biglang, ang isang subordinate sa tabi ni Conrad ay tila nakasaksi ng isang nakakatakot. Nakatutok sa higanting screen na pinakamalapit sa kanya, sumigaw siya, "Boss, tingnan mo." Inis na iniangat ni Conrad ang kanyang ulo upang tingnan ang screen. Nanlaki agad ang mata niya habang halos himatayan dahil sa hyperemia sa ulo niya. Walang nakakaalam kung kailan nagsimulang magpakita ng video ang mga higanting screen sa paligid. Ang pangunahing karakter sa clip ay si Romal na hinahanap ng lahat. Sa ilalim ng atensyon ng lahat, si Romal na nasa screen ay nasa isang madilim na silid na may lamang isang searchlight na nagniningning sa kanya na naglalantad sa kanyang katawan. Sa video, walang suot si Romal. Nalantad ang kanyang balat sa hangin habang ang kanyang mga paa ay nakaayos sa isang recliner. Isang matapang na Japanese na babae, humigit kumulang mahigit 100 kilo ang bigat, na ang katawan ay natatakpan ng mga tato ng banshees na nakaupo sa mga hita ni Romal, hubad. Ang nagtulala ng sitwasyon, ang malalalaking babae ay nagsasagawa ng ultimate exercise, kasama si Romal, habang ang walang pigil na mga helanghing ay umalingaw-ngaw sa buong venue. Ang mga matatanda at bata kasama, lalaki at babae, lahat ay nakilala ang kabangisan sa pamamagitan ng mga tunog at ang parang hayop na kagaspangan. Ang pinaka-nakapanlulumo ngunit katawa-tawa na bagay ay, si Romal ay tila nagamit ng labis. Nakasubsob ang matigas at malusog niyang mukha habang duguan ang mga eyeballs. Ang kanyang tingin ay parang walang buhay, ang kanyang mukha ay tila walang pakialam, at ang kanyang mga labi ay mapatla. Para siyang halos maubos ang puwersa ng kanyang buhay, at anumang oras ay mamamatay siya. Gayunpaman, sa ilalim ng gayong mga pangyayari, ang maliit na junior ni Romal ay itinayo lalo na patayo. Walang tigil na pinaglaruan ito ng nakakagiling disc-like na puwitan ng babae, pero hindi pa rin ito bumagsak. Ito. Nais ni Conrad na sana ay naitago niya ang kanyang utak gamit ang isang laryo. Para siyang asar hanggang mamatay at galit na naman sa buhay. Shut it off. Shut it off. Ano ba ito? Lahat ng ito ay peke, lahat ng ito ay peke. Si Conrad ay baliw na sumigaw sa mga nasasakupan sa paligid. Mabilis na tawagan ng mga taong namamahala para i-off ang lahat ng screen. Oo.
Ginamit ng staff na namamahala sa audio at video ang kanyang walkie-talkie habang sinusubukan niyang kumonekta, ngunit biglang naputol ang signal. Boss! Hindi sila ma-turn off. Hindi ko makontak ang mga tao sa control room. Halos umiyak ang taong sumisigaw. Buhay niya ang magsasabi ng ganyan. Sa backstage, nasaksihan ni Joyce at ng kanyang ama ang kahangahangang pagganap sa isang mini telebisyon. Tulala, tumayo si Roland habang namumuti ang kanyang mga mata, habang tinakpan ni Joyce ang kanyang bibig at humagalpak sa tawa. Hindi na kailangang ilarawan ang ibang mga bisita doon. Natural na tawanan silang lahat habang maririnig ang maraming pagmumura. Ang ilan sa mga katulong at katulong ng Brown Clan na nakaharap sa screen ay hindi rin napigilan ang kanilang sarili sa pagtawa. Sa screen, si Rommel ay tila naabot niya muli ang kasukdulan. Namuti ang kanyang eyeballs at lumabas ang bula sa kanyang bibig bago nawala ng malay. Gayunpaman, sinimulan ng matabang babae sa kanyang katawan si Rommel gamit ang Japanese at sinampal ang kanyang mukha ng marahas, sa pagtatangkang gisingin siya para sa isa pang round ng ehersisyo. Nahirapang huminga si Conrad. Nakahawak sa kanyang dibdib, itinuro niya ang kanyang anak sa screen, bumubulong, batang hindi karapat-dapat. Anak na hindi karapat-dapat. Hayop ka. Gusto mo bang galitin ako hanggang mamatay? Gayunpaman, bago pa makapagsalita si Conrad, isang bodyguard ang mabilis na sumugod at nagulat ng kung ano habang siya ay humihingal. Ito ay masama. Ito ay masama. Boss. Isang missile-equipped destroyer ang nasa likod natin. Nagpadala sila sa amin ng signal na nagbabala sa amin na gusto nilang maglunsad ng missile sa amin. Suray-suray si Conrad at pumuti ang kanyang mga mata bago siya bumagsak sa lupa, nawala ng malay. Mangyaring suportahan kami sa Patreon, disable ang adblock kung pinahahalagahan mo ang aming trabaho. Available doon ang chapter 338. Kasunod ng pagkahimatay ni Conrad, ang kahangahangang pagganap ni Rommel sa screen ay natapos, bago muling nagdilim ang screen. Gayunpaman, ang daan-daang bisita sa venue ay hindi na makaimik tungkol sa sitwasyong ito. Dahil sa balita mula sa hindi kilalang pinagmulan, ang katotohanan na ang cruise ship ay tina-target ng isang missile-equipped destroyer, ay kumalat na sa mga tao. Bilang resulta, ang lahat ay nagmamadaling lumabas ng banquet hall sa maayos na paraan, umakyat sa tuktok na deck ng barko, hindi pinapansin ang pagtutol na nagmumula sa mga tauhan ng seguridad sa kagandahang loob ng angkan ng Brown. Sa sandaling iyon, ang pagdiriwang ng kasal ay ang pinakamalayo sa isip ng sinuman. Ang maliwanag na dilaw na sikat ng araw ay walang katapusang sumikat sa malawak na karagatan, habang ang malamig na hangin ay umihip ng malakas at naging sanhi ng pagbagsak ng mga alon ng dagat sa barko. Walang nakakaalam kung kailan nagsimulang humina ang paglalakbay ng Brown Clan. Dahan-dahan itong lumakad pasulong habang malapit itong nakabuntot ng bahagyang mas maliit na barkong pandigma. Sa silver-gray na destroyer na ito, ang isang banner na hinaipan na kung saan ay lumilipad sa hangin ay lumitaw lalo na kapansin-pansin. Sa malayo, makikita na isa itong watawat na may larawan ng bungo ng tao. Maraming mga tao sa kabuuan ng kanilang buhay, ay maaaring hindi makatanggap ng ganoong pagkakataon na makita ang sinaunang watawat na ito sa kanilang buhay. Gayunpaman, para sa mga taong nakakita nito sa unang pagkakataon, alam agad kung ano ang kinakatawan nito, mga pirata. Maging ang mga pirata ay nakisabay sa panahon. Nagpilot sila ng advanced na destroyer para lang sa pandarambong. Karamihan sa mga bisita ay namutla at ang kanilang mga binti ay nanginginig sa takot nang makita ang mga pangunahing canyon, missile head at missile launcher na sakay ng barko. Kung ang destroyer ay nagpaputok ng isang pangunahing cannonball sa cruise, maraming tao ang mamamatay. Ang mas malala pa, ang cruise na sinasakyan ng mga bisita ay hindi nagtataglay ng anumang depensibong armas at mga kontrahakbang. Upang idagdag sa kanilang pagkabalisa, ang Diyos Dam barko ay tumigil sa paggalaw. Nagsimulang tumakas ang mga bisita sa lahat ng direksyon habang ang venue ay naging napakagulo. Ang ilang mga tao ay kahit na isinasaalang-alang kung dapat silang magpatuloy sa mga lifeboat upang makatakas mula sa cruise. Sa sandaling iyon, si Conrad na ginagamot ng kanyang personal na doktor ay lumakad papunta sa deck. Hawak ang isang loudspeaker, sumigaw siya, tumahimik. Huminahon ka.
Nagalit si Conrad. Infuriated to his max. Ang lahat ng mga pangyayaring ito ay malinaw na binalak ng isang taong may pambihirang impluwensya. Sa pagiging tahimik na dinukot si Rommel habang pinaplano ang lahat ng ito ng walang kamali-mali, nagawa pa nilang makuha ang mga pirata para banta sila. Tiyak na kasangkot ito ng maraming pera. Dahil nasaksihan ni Conrad ang iba't ibang karanasan, alam ni Conrad na kailangan niya maging kalmado pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Alam niyang kung kabahan siya, tiyak na magbubunga ng guluhan ang mga bisita na parang walang ulong lamok. Tungkol kay Joyce, kinaladkad siya ng kanyang ama na si Roland para magtago sa isang sulok. Kinakabahang tumingin si Roland sa bapor na pandigma sa likod bago tumingin kay Conrad. Hindi niya talaga alam kung ano ang dapat niyang gawin. Inalis ni Joyce ang kanyang damit pangkasal at lumabas ng barko na may dalang Amerikana. Siya ay hindi kinakabahan sa lahat, ngunit sa halip ay curious tungkol sa lahat ng ito. Paano nagagawang pakilyusan ni Justin ang mga barkong pandigma? Ito ay masyadong kamangha-manghang. Makinig kayong lahat sa akin. Huwag kayong matakot. Kahit na ang barkong pandigma na ito ay pag-aari talaga ng mga pirata, iisa lang sila. Nagpadala na ako ng isang tao para makipag-ugnayan sa Japan Self-Defense Forces sa Ishikari Bay. Lalapit sila para iligtas tayo kapag natanggap na nila ang ating signal. Nasa loob tayo ng kanilang territorial sea, tiyak na darating sila para iligtas tayo. Come that time, ang mga pirata ay mapahamak. Malakas na sigaw ni Conrad. Sa wakas ay bahagyang huminahon ang mga bisita pagkatapos ng talumpati ni Conrad. Bulungan nila ang isa't isa at tumango bilang pagsang-ayon ng maramdaman nilang may katuturan ito. Ang mga Hapon ay hindi maaaring payagan ang mga pirata na manggulo sa kanilang domain, tama ba? Sa sandaling ito, ang katulong na ipinadala ni Conrad upang makipag-ugnayan sa Japan Self-Defense Forces ay tumakbo. Natatawang inihayag ni Conrad, lahat, tingnan mo. Mayroon kaming tugon. Sa sandaling si Conrad ay tumigil sa pagtawa, ang lalaki ay sumigaw, Boss. Boss. Hindi maganda. Ang aming cruise kahit papaano ay naglayag palabas ng Ishikari Bay at pumasok sa internasyonal na tubig. Matapos kaming i-scan sa kanilang radar, sinabi nila na ang lugar na ito ay hindi sa kanila. Wow! Nagkagulo na naman ang mga tao. Kinilabutan ng mga bisita. Ang pag-asa na bumangon ay agad na naglaho muli. Ayon sa mga internasyonal na batas, humigit kumulang 22 kilometro ang layo mula sa mainland ay maituturing na hindi teritoryong saklaw. Sa isang isla na bansa tulad ng Japan, ang paglalayag sa internasyonal na tubig ay tiyak na hindi nangangailangan ng maraming oras. Galit na galit, sumigaw si Conrad, wala ba silang pakialam sa humanitarianism? Nakilala namin ang mga pirata, mga pirata. May daan-daang buhay sa cruise na ito na pinagbabantaan ng mga kanyan. Umiiyak ang lalaki habang sinasabi niya, Boss, kahit alam mo na ang militar ng Hapon ay pinipigilan ng Amerika. Bago ang mga Amerikano ay nagbigay ng kanilang pag-aproba, hindi sila maglalakas loob na ipadala ang kanilang mga tropa sa internasyonal na karagatan. At saka, bukod pa rito, hindi kami mga Hapones, lahat kami ay mga Zenaikan. Hiniling nila sa amin na makipag-ugnayan sa hukbong dagat ng Zenica. Damn it! Saway ni Conrad bago siya may naalala. Tinanong niya, paano ang kapitan? Nasaan ang kapitan? Bakit ang barko ay pumasok sa internasyonal na tubig? Walang magawa, sumagot ang katulong, Boss, nakalimutan kong sabihin sa iyo na bagong balita sa akin na ang kapitan at iba pang mga tripulante, ay wala na at hindi na makontak. Ano? Nanlambot ang mga binti ni Conrad, ngunit hindi siya natamba dahil dumating ang 2 bodyguard sa likod para tulungan siya. Nangangatil ang kanyang boses, sinabi niya, kung gayon. Ang ibig sabihin. Oo, hindi na makagalaw ang barko natin, napakunot noo ang mukha ng katulong. Nanlaki ang mata ni Conrad. Pakiramdam niya ay umiikot ang langit habang umiikot ang lupa. Hindi siya makapagsalita ng kahit isang salita. Matapos malaman ang sitwasyon, ang ilang mga kababaihan ay nagsimulang humikbi na sumisigaw na sila ay napakabata pa para mamatay. Ang kaguluhan ng tagpong ito ay lampas sa imahinasyon ng isang tao.
Sa sandaling ito, ang barkong pandigma na kanina patahimik sa likuran ay biglang naghatid ng mensahe. Biglang nagsimula ng broadcast ang mga speaker ng cruise. Maririnig ang malalim na boses ng isang lalaki. Nagsasalita siya ng wikang Ingles na sinasalita sa buong mundo, ngunit maliwanag na ipinakita ng kanyang pagbigkas na hindi siya katutubong nagsasalita. Magandang umaga mga binibini at mga ginoo. Huwag na kayong magtaka dito. Ako ang commander ng missile destroyer na ito na Hatekes. Ang pangalan ko ay Hussein Hamilton, maaari nyo akong tawaging Captain Hamilton. Ipapahayag ko na ngayon kung bakit ang cruise na sinasakyan ninyong lahat ay pinuntirya namin. Iisa lang ang dahilan, ang mag-ama ng Brown Clan ay gumawa ng isang bagay na ikinagalit ng aking iginagalang na kaibigan. Ngayon, bibigyan ko ang mga kapwa ko kaibigan sa cruise na ito ng 5 minutong oras para pumili sa pagitan ng dalawang opsyon. Una, makakaisip kayo ng paraan para hayaang agad na bumaba si Mr. Conrad sa cruise. Sa ganitong paraan, hindi na mapupuntahan ang missile sa cruise. Para sa pangalawang opsyon, maaari ninyong buong tapang na samahan si Mr. Brown sa kanyang pagkamatay at sa inyong pagkamatay. Ay oo, madalas na makikita ang mga tigre shark dito. Ang ganitong uri ng pating ay nangangailangan lamang ng 2 kagat upang lumunin ang katawan ng tao. Lahat ay maaaring masaksihan ang kahangahangang palabas na ito kung may pagkakataon ka. Hehe. Sige, dito na magtatapos ang aking talumpati. Magsisimula na ang countdown ng 5 minuto. Bagamat hindi mahusay ang Ingles ni Hamilton, higit sa kalahati ng mga tao sa cruise ang naiintindihan siya at agad na nagpakita ng gulat sa kanilang mga mukha, bago tumitig kay Conrad na may mga titig na naglalaman ng puot. Maging ang mga empleyado ng Brown Clan kasama ang mga bodyguard ay nagsimulang tumingin kay Conrad ng kakaiba. Tungkol sa mga hindi nagsasalita ng Ingles, nagsimula silang umiyak ng malakas o galit na galit pagkatapos na may magsalin nito sa kanila. Gayunpaman, ang taong pinagagalitin nila ay hindi si Hamilton, kundi si Conrad na nagdala sa kanila ng ganitong kasawian. Napalunok si Conrad. Sa pagtingin sa daan-daang mga titig, nagsimulang tumibok ang kanyang puso. Hindi niya alam kung sino si Hamilton, lalo pa ang kaibigan niyang kinaiinisan niya. Gayunpaman, maliwanag na ang lahat ng ito ay patungo sa mag-ama ng pamilya Brown. Everyone please calm down. Sinisikap nilang palalain ang relasyon natin. Ako ang may-ari ng barkong ito. Hindi ko pababayaan ang lahat at hindi ko hahayaan na lumapit kayong lahat sa panganib. Kailangan mong maniwala sa akin. Makikipag-ugnayan ako kaagad sa pinakamalapit na Zenaike Navy. Sigurado akong hindi sila maglalakas loob na maglunsad ng mga missile sa atin. Nambobola lang sila para takutin tayo. Malakas na sigaw ni Conrad. Gayunpaman, ang kanyang pananalita ay tila hindi gaanong naging epekto. Ang mga bisita ay mukhang hindi gaanong nagtitiwala sa kanya, habang ang alab sa kanilang mga mata ay naging mas maliwanag. Sa sandaling ito, si Joyce na nakatayo sa isang sulok ay tahimik na biglang tumikim bago nagtaas ng boses, hindi mahalaga kung iiwan mo kami o hindi, ito ay tungkol sa kung paano ka dapat tretuhin ng lahat. Dapat ba kaming lahat ay mamatay dahil sa iyo, o dapat mong isakripisyo ang iyong sarili para hayaan kaming mabuhay? Natigilan si Conrad. Paglingon niya, itinuro niya si Joyce bago sumimangot, stupid kid. Sino ang nagturo sa iyo na makipag-usap sa mga matatanda ng ganito? Isang Roland. Kontrolin mo anak. Malapit nang magkarelasyon ang ating mga pamilya sa pamamagitan ng kasal. Paano niya ito masasabi ng walang awa? Sa kasamaang palad, lubos na alam ni Roland ang sitwasyon. Bagamat gusto niyang pumanig sa lipi ng Brown upang kumilos bilang kanyang lilam, iyon ang pinakamalayo sa kanyang isipan kapag ang kanyang buhay ay nakataya. Dahil dito, nag-aalalang madamay siya, agad na tumalikod si Roland at pumikit, na parang wala siyang narinig. Naramdaman ni Conrad ang lamig sa kanyang gulugod. Dahil alam niyang apurahan ang sitwasyon, nagmamadali niyang inutusan ang mga bodyguard na nakapaligid sa kanya, daliin mong dalhin ang mga tauhan sa barko para akayin ang mga bisita sa pinakamababang palapag. Mas ligtas doon sa ngayon. Pag-iisipan natin ang susunod na hakbang kapag dumating ang hukbong dagat para iligtas tayo.
Gayunpaman, pagkatapos niyang magsalita, ang kanyang mga bodyguard at staff mula sa kanyang kumpanya ay mukhang talagang awkward. Hindi sila gumalaw, at walang tugon, iniiwasang makipag-eye contact kay Conrad. Namutla si Conrad. Sa wakas ay naunawaan niya na ang mga relasyong nabuo sa mga tao na karaniwan niyang binibili gamit ang pera, ay walang pakinabang sa kanya pagdating sa mga sitwasyon sa buhay o kamatayan. Biglang umalangaw-ngaw muli ang boses ni Hamilton mula sa mga speaker. Mga mahal kong bisita, 3 minuto na lang ang natitira. Ang aming missile ay naipadala na para sa paglulunsad. Nako, nakalimutan kong ipaalala sa inyo na ang missile na ito ay isang nuclear warhead na sapat na upang mapuksa ang 5 pampasaherong barko. Kaya kayong lahat ay hindi dapat makaramdam ng labis na sakit sa sandaling magpaalam kayo sa mundo ng mga tao. Hihihi. Marahas na yumanig ang kubyerta ng barko pagkatapos ng talumpati. Maraming panauhin, lalo na ang mga kabataang lalaki, ang sumugod kay Conrad habang hindi nila pinansin ang lahat. Stupid old man. Gusto mo bang patayin tayong lahat? Nagpapatakbo ka ng kasal kahit na may mga kaaway ka. Mamatay ka na. Lahat, mabilis na itapon siya sa karagatan. Huwag mo siyang itapon sa dagat. Paano kung hindi siya makita ng mga tao doon sa karagatan? Ihagis mo siya sa isang lifeboat at ibaba mo ito sa dagat para makita ito ng malinaw. Ang mga lalaki ay nag-uusap sa isa't isa habang hindi nila pinapansin ang pagtutol ni Conrad. Sigaw niya habang binuhat siya bago dumiretso sa pinakamalapit na lugar para sa mga lifeboat. Ang ilang mga katulong at bodyguard ay hindi nag-abalang pigilan sila. Tahimik nilang pinagmamasdan ang mga bisita na gumagawa ng kanilang trabaho, at hindi sinasadyang lumingon nang sumigaw si Conrad, "Iligtas mo ako," sa tuktok ng kanyang mga baga. Ang ilang mga tao ay nagtanggal pa ng kanilang mga uniforme sa pagtatrabaho at inihalo sa karamihan ng tao dahil natatakot silang maranasan ang puot ng mga bisita. Walang magawang tiningnan ni Conrad ang kanyang sarili na itinapon sa isang lifeboat. Nang may baba ang lubid ng lifeboat, naramdaman ni Conrad na siya ay inilalagay sa impyerno. Hindi. Huwag mo akong iwan. Sa wakas, hindi na maisip ni Conrad ang kanyang mukha. Nagsimula siyang umiyak habang lumalabas ang uhog mula sa kanyang ilong, maging ang kanyang pantalon ay nabasa nang mawalan siya ng kontrol. Nakarating pa rin sa dagat ang lifeboat. Lumuhad si Conrad sa harap ng lifeboat at hiniling na hilahin muli pataas, ngunit tuluyang hindi pinansin. Biglaan. Maririnig na nakabukas ang makina ng cruise. Damn it! Hindi ba nawala ang kapitan? Napagalitan si Conrad, ngunit ang kanyang boses ay nilamon ng busina ng barko. Sa sandaling nagsimulang gumalaw ang barko, isang malalaking alon ang humampas. Ang maliit na lifeboat ay nataman ng alon, at agad na naitulak palayo. Habang mas itinulak ito palayo, mas hindi naabot ni Conrad ang cruise. 339. Nang makitang naalis na si Conrad, sa halip na magtaka kung paano nagsimulang gumalaw ang barko, ang unang ginawa ng mga bisita ay kumaway at sumigaw, umaasang sasabihin sa mga tao sa destroyer na si Conrad ay itinapon na sa karagatan. Ang boses ni Hamilton ay mabilis na nagmula sa mga speaker. Lubos akong nasisiyahan sa bawat isa sa inyong pakikipagtulungan. Ligtas na ang lahat ngayon, habang huminto ang countdown sa aming missile launcher. Darating ang crew sa daungan sa loob ng 1 oras, sana ay magkaroon ng masayang paglalakbay ang lahat. Ang balitang ito ay agad na nagpaginhawa sa mga bisita sa cruise. Kasama ang mga bodyguard na orihinal na nagtatrabaho para sa Brown Clan, staff, servants, at mga bisita, nadama nila ang swerte na nagawa nilang isecure ang kanilang buhay. Tungkol kay Conrad na lumutang sa malayo sa lifeboat, matagal na siyang nakalimutan. Pumunta sa abot ng iyong makakaya, huwag mo kaming idamay. Kasunod ng pagpapabuti ng kapaligiran sa cruise, sinimulan ng mga bisita na Champagne ang ama at anak ng Brown Clan, habang ang ilan sa kanila ay tinalakay kung sino ang pinukaw ng Brown Clan. Sa sandaling ito, biglang lumabas ang isang military helicopter mula sa likuran ng barkong pandigma. Sa loob ng kaunti pa sa 1 minuto, lumipad ito sa itaas ng cruise.
Ang mga bisita sa cruise ay medyo natakot dahil sila ay nag-aalala na ang mga bala ay magsisimulang umulan mula sa dalawang muzzles. Maaaring nagpa siya ang malupit na pirata na gumamit ng mga machine gun para pumatay sa halip na isang missile, ngunit tinupad pa rin nila ang kanilang pangako. Magtago ka sa loob dali. Ang ilang mga tao ay sumigaw bago nalaman ng iba ang sitwasyon, at nagsimulang magsisiksikan sa cabin ng magulo. Naging gulo ang deck ng cruise habang unti-unting binaba ng helicopter ang taas nito. Maya-maya, may narinig na boses na nagmumula sa loudspeaker na nakakabit sa helicopter. Pwede bang magpakita sina Miss Joyce at Mr. Roland? Pinapatawag kayo ng kapitan. Sa sandaling na i-broadcast ang tunog sa cruise, agad na ibinaling ng mga bisita ang kanilang mga tingin kay Roland at Joyce na nakatayo sa isang sulok. Hindi na nagulat si Joyce nang makita niya itong paparating, ngunit si Roland ay pawis na pawis. Nagpaplano ba silang kumilos sa pamilyang Ann matapos alagaan ang pamilya Brow? Dahil ba magkarelasyon kami kaagad sa pamamagitan ng kasal, kaya kami ay haharapin ng magkasama? Nagsisi si Roland sa kanyang mga desisyon kaya naging maasim ang kanyang loob. Ano ba ang swerteng ito? I put in so much effort to marry my daughter to Brown clan but something this ridiculous happened. Nag-aalala, sumigaw siya ng malakas, huwag mo kaming tingnan ng ganito. Hindi natuloy ang kasal. Wala kaming kaugnay sa Brown clan sa anumang paraan. Gayunpaman, hindi nababahala ang grupo ng mga bisita. Bagong bawi nila ang kanilang missile, ano ang mangyayari kung salungat sila sa kanilang mga salita? Pinatawag ka. Pumunta ka na. Mabilis. Gusto mo bang patayin tayo? Bilisan mo dyan. Ang helicopter ay nag-hover ng 20 metro sa itaas ng cruise, at naglagay ng isang hagdan ng lubad mula sa itaas. Halatang hinihintay nilang makasakay sa helicopter ang dalawa mula sa Ann clan. Hindi alam ni Roland ang gagawin ng matindi ang tingin sa kanya ng grupo ng mga tao. Nang gusto niyang tanungin ang kanyang anak kung ano ang dapat niyang gawin, napansin niyang ayaw na siyang aliwin ni Joyce, at siya mismo ang naglakad patungo sa hagdan. Joyce! Huwag kang pumunta. Mamamatay ka kung pupunta ka. Nagmamadaling hinawakan ni Roland ang braso ni Joyce. Mahal kong ama, sa tingin mo ba magiging maayos tayo kung tayo ay manatili dito? At saka, paano ka nakakasigurado na mamamatay ako kung pupunta ako roon? Paano kung kilala tayo ng kapitan at gusto niyang makipag-usap? Naiinis na sabi ni Joyce sa kanyang ama. Noon, nagrereklamo lang siya noon tungkol sa kanya, ngunit pagkatapos na dinukot sa Japan at piliting pakasalan si Romal, sa wakas ay naunawaan ni Joyce ang kanyang posisyon sa puso ng kanyang ama. Isa siyang ama na walang pakialam sa damdamin ng kanyang anak, ngunit itinuring siya bilang bargaining chip. Bagamat hindi niya ginawa ang lahat para putulin ang lahat ng relasyon sa kanyang ama, maliwanag na hindi na niya karapat-dapat ang paggalang sa kanya. Namutla ang isang Roland. Nang makita ang mabangis na titig ng mga bisita, napipilitin lang niyang sundan si Joyce sa hagdan. Habang pinagmamasdan ng mga bisitang lumitaw na naaliw, magkasunod na sumakay sa helicopter sina Joyce at Roland. Ang helicopter ay hindi nagtagal doon, ngunit direktang lumipad pabalik sa likod ng barkong Pandigma. Sa pagsakay sa helicopter, naramdaman ni Roland ang isang kapaligiran na iba sa kanyang naisip. May isang Caucasian na sundalo na nakasuot ng camouflage uniform na tinanggap sila sakay, at isang sundalo na nagmamaneho ng sasakyang panghimpapawid. Parehong magiliw ang pakikitungo ng dalawa sa dalawa, may ngiti sa mga labi. Maaari ba talaga itong isang taong kilala natin? Hindi maiwasan ni Roland na mag-isip ng ganito, ngunit hindi pa rin niya maisip ang isang taong kilala niya na isang pirata at kumilos ng napakabangis. Kapitan Hamilton. Hindi ko naman siya kilala eh. Sa kabilang banda, may ngiti si Joyce sa kanyang mukha. Bagamat alam niyang magiging kakaiba ang kahangahangang kasal na binanggit ni Justin, hindi niya alam na magiging dominante ito na kahit isang nuclear warhead ay dinala. Ito ay masyadong kahanga-hanga. Sa paglalakbay sa helicopter, ang barkong Pandigma ay tumigil sa paggalaw sa karagatan, at dahan-daang humiwalay sa cruise, na nananatili sa gitna ng dagat ng mag-isa.
Pagkalapag ng helicopter sa helipad ng barkong Pandigma, isang grupo ng mga tao ang naroon na naghihintay sa deck. Dahil sa pagkabalisa, lumabas si Roland sa helicopter pagkatapos bumaba si Joyce. Sa paglabas ng sasakyang panghimpapawid, nakita ni Roland ang kanyang rebelding anak na babae na nagmamadali patungo sa isang lalaki sa tapat na parang isang masayang munting ibon. Tumalon siya sa mga bisig ng lalaki at ikinawit ang kanyang leeg gamit ang kanyang mga braso, bago nagsimulang halikan siya ng mapusok sa publiko. Agad na nanigas ang katawan ni Roland. Wala na siyang pakialam kung sino ang nasa paligid niya. Napatulala, tiningnan niya ang kanyang anak na babae na nakikipag-usap sa isang lalaki sa publiko. Si Justin ay medyo hindi handa. Nang may gusto siyang sabihin, si Joyce na ang buhok ay nakatali pa rin sa isang bond bilang paghahanda sa kasal noon, ay sumugod at yamakap sa kanya na parang koala, na isinabit ang center of gravity ng kanyang katawan sa kanyang katawan. Ang malamig na labi at nag-aapoy na mainit na dila ay nagparamdam kay Justin na hindi kapani-paniwalang comfortable, na naging dahilan upang siya ay bukas palad na tumugon sa kanyang halik. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likuran ni Joyce at pilit na hinagilap ang mga iyon, dahilan para mas lalo itong dumikit sa kanya. Damang-dama ni Justin ang labis na kagalakan at pag-iibigan ni Joyce sa pamamagitan ng mapusok na halik. Iyon ang uri ng pasasalamat na nagpasaya kay Justin sa pakiramdam. Babe, tumigil muna tayo dito. Hindi naman pwedeng sa desk lang tayo mag-ehersisyo, diba? Nakangiting sabi ni Justin habang hinawakan ang mukha ni Joyce. Namula si Joyce. Masyado siyang nasasabik nang makita niya si Justin, na para bang siya lang ang tao sa buong mundo. Walang pag-aalinlangan, sinunggaban niya si Justin para halikan siya. Sa sandaling ito, napansin ni Joyce na may mga tao talaga na nakasuot ng iba't ibang paraan na nakatayo sa likod ni Justin. Nahihiyang humiwalay siya kay Justin at tumango sa kanila. Sa wakas ay masilip ng mabuti ng isang Roland kung sino ang kayakap ng kanyang anak. Hindi ba't ang katamtamang itsura ng binata na ito na nakasuot ng simpleng itim na jacket at light-colored na slacks ang natulog kay Joyce sa isang hotel at naaresto pagkatapos? Napatulala si Roland. Akala niya ay ordinaryong tao lang ang mayabang na binata. Kung titingnan ang sitwasyon ngayon, posible bang siya ang nasa likod ng lahat ng nangyari? Sino ba siya? Hinawakan ni Justin ang malambot na baywang ni Joyce at inikot siya para ipakilala ang mga tao sa paligid, ngunit nagsalita siya gamit ang Ingles dahil ang mga taong ito ay mula sa buong mundo. Bilang isang stewardess ng mga international flight, natural na naiintindihan ni Joyce ang ilang wikang banyaga. Ang taong pulang buhok na ito ay tinatawag na Sauron, tawagin mo na lang siyang red hair. Walang ekspresyon ang mukha ni Sauron, ngunit same time na tumango kay Joyce. Sa malabakal na lalaking ito, ang pagyuko gamit ang kanyang leeg ay tanda na ng malaking paggalang. Ang kalbong mataba na ito ay ang Hamilton. Ang barkong ito ay ninakaw ng kanyang mga tauhan, kailangan pa nating ibalik ito mamaya, sabi ni Justin at tumawa habang nakaturo siya sa Hamilton. Si Hamilton, na kumagat ng tabako, ay hindi nasiyahan matapos marinig ang sinabi ni Justin. Ibinaba ang kanyang tabako, sinabi niya, "True, hindi ang, pakiramdam ko ay mas angkop na gamitin ang salitang hirem, ang hatikes ay napakaliit para magnakaw tayo. Dito sa Mossad, ipinagmamalaki natin ang ating sarili sa pagnanakaw ng walang kulang sa isang cruiser. Hindi namin gugustuhin ang ganitong uri ng kalokohan kahit na ito ay libre." Gitling tuldok. Hindi lang nila napansin, dagdag ni Sauron. Hindi sila pinansin ni Justin at nagpatuloy sa pagturo sa isang blonde ang buhok, gwapong hitsura, at matangkad na maputi. Nakasuot siya ng hikaw na parang gintong barya na tila bihira. Ang taong ito ay tinatawag na Edward. Siya ay itinuturing na uri na naghahanap ng mga bagay na dapat gawin sa buong araw dahil sa pagkabagot, at siya ay napakaliit. Pumunta siya dito mula sa England para lang kumain ng libre, maaari mo siyang lubusang huwag pansinin, sabi ni Justin. Hindi alintana ni Edward ang pamumuna. Nakangiting parang gentleman, Miss Anne, ito ang unang beses na nagkita tayo pero wala akong regalo para sa iyo.
Siguradong magdadala ako ng regalo para sa iyo sa susunod. Humph! Si Jane na hindi pa nagpapakilala ay napabuntong hininga sa pang-aalipusta at napaikot ang mga mata nang marinig ang pagsasalita ni Edward. Brother Edward, may utang ka sa akin na 7 taon na halaga ng mga regalo. Kung ayaw mong bumili ng mga regalo, huwag mong sabihin sa mga tao na may gusto kang regalo sa kanila. Pagkatapos niyang magsalita, hindi pinapansin ang awkward na ekspresyon ni Edward. Nakangiting sinabi ni Jane kay Joyce, "Nice to meet you, you can call me Jane." Nakangiting binati ni Joyce ang 4 na tao bago tumingin kay Jane ng mas matagal. Casual ang pananamit ng Western girl na ito, ngunit hindi pa rin natakpan ng kanyang pananamit ang kanyang poised at marangal na aura, lalo na dahil sa karunungan na ipinakita sa kanyang maganda, mapusyaw na asul, malahiyas na mga mata. Talagang hindi siya isang ordinaryong karakter. Maliwanag, si Jane ay isang kaakit-akit na babae na magdudulot ng inggit sa lahat ng kababaihan sa paligid niya. Iniisip ko kung ano ang relasyon niya kay Justin. 304 na po. Pagkatapos makipag-chat sa ilang sandali, hiniling ni Justin kay Hamilton na maglayag sa Hatikais pabalik sa daungan. Pagkalabas ng lahat sa barko, ibabalik ng mga tauhan ni Hamilton ang barkong pandigma sa Japan Self-Defense Forces. Nang itinaas ang watawat ng Hapon sa maninira, si Hatikais, ibinuka ni Joyce ang kanyang bibig sa gulat. Hindi siya nangahas na paniwalaan na ito ay talagang isang barkong pandigma na ninakaw mula sa Japan Self-Defense Forces. Si Roland ay nanatiling tahimik sa lahat ng ito, dahil malabo niyang naramdaman na ang ilang mga tao na nakapaligid kay Justin ay pawang may tiwala at sa parehong oras ay makapangyarihan. Gayunpaman, pinahahalagahan nilang lahat si Justin, kaya hindi masabi ni Roland kung sino si Justin. Sa kabilang banda, hindi nababahala si Joyce sa lahat ng ito. Bagamat hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang background ni Justin ay hindi kasing linaw ng tila, ngunit siya ay nag-isip sa bagay na iyon dahil hindi siya nagtanong dahil alam niyang hindi handang magpaliwanag si Justin ng napakaraming bagay. Alam niyang basta ang lalaking nasa tabi niya ay ang lalaking mahal niya, makukontento na siya. Bilang isa sa mga pinakamagandang lugar para sa isang bakasyon, ang Hokkaido ay lumitaw partikular na maganda sa panahon ng taglamig. Ang berdeng kagubatan ay natatakpan ng puti at makapal na patong ng nyebe. Sa ilalim ng bundok, may isang bayan na puno ng mga tradisyonal na bahay ng Hapon. May naisip si Justin, at lumingon kay Edward, "Edward, bakit hindi sumama si Ron?" Nakangiting sumagot si Edward, sinabi ni Ron na matanda na siya, at masyadong malamig ang Hokkaido para sa kanya. Mas gugustuhin niyang manatili sa Mediterranean Sea para mag-sunbath. Hiniling niya sa akin na ihatid ang kanyang paghingi ng tawad para sa iyo, at kasabay nito ay umaasa na makikilala mo siya bago siya pumunta sa langit upang salubungin ang Panginoon, para makuha mo rin ang mga bagay na iniwan mo sa kanyang lugar. Walang magawa, sinabi ni Justin, tamad pa rin siya gaya ng dati. Ito ay hindi ganap na totoo. Hindi bababa sa malayong pinlano ni Ron ang iyong paglalakbay upang kumain at magsaya sa Hokkaido, sabi ni Edward. Speaking of eating, gutom na ako. Saan tayo pupunta? Tanong ni Hamilton. Sinundan nila si Edward patungo sa isang maliit na bayan sa tabing dagat pagkababa ng barko, ngunit hindi nila alam kung saan sila patungo. Sumagot si Edward, "Nakakuha ako ng resort dito, na mayroong pinakatunay na Japanese leisure facility at pagkain. It's my treat to you this time." Hindi makapaniwalang tumingin si Jane kay Edward. "Mahal kong pinsan, magkano na ba ang nakuha mong pera kay Ron?" Agad namang nahiya si Edward. Umubo ng ilang beses, sinabi niya, "Aking nakababatang kapatid na si Jane, hindi mo ba ako may iligtas sa kahihiyan? Sinabi mo na maaari mong mawala ang mga bagay tulad ng mukha para sa pera," pabirong sabi ni Jane. Awkwardly ngumiti si Edward, pero hindi niya itinanggi ang pahayag niya. Lalong gamaan ang pakiramdam ni Joyce nang marinig niyang nagbibiroan sila. Para sa kanya, ang mga taong ito na may hindi kapani-paniwalang mga background ay kumilos ng higit na kaibig-ibig kaysa sa maraming hindi gaanong mahalagang mga karakter. Sa wakas ay naunawaan ni Joyce kung bakit palaging walang pakialam si Justin.
Kung kahit ang mga tao sa paligid niya ay makapagnakaw lang ng barkong pandigma mula sa Japan Self-Defense Forces para magamit sandali, mahirap isipin kung ano mismo ang makakamit ni Justin. Nakatayo sa ganoong taas, ang mga bagay na tulad ng sa Brown Clan o An Clan ay talagang sari-sari at walang kwentang mga bagay na hindi maaaring seryosohin. Sa pag-aakalang ang gayong karampatang lalaki ay isang taong nakilala niya sa isang bar na maaari niyang yakapin pagkatapos lamang magkita ng 3 beses, naramdaman ni Joyce na tiyak na mahiwaga ang kapalaran. Justin, ano ang nangyari sa 2 tao mula sa Brown Clan? Tanong ni Joyce dahil sa curiosity. Isang misteryosong ngiti ang pinakawala ni Justin. Sabi niya, sila, dapat ay nasa kapana-panabik na ngayon. Sa gitna ng internasyonal na tubig, walang iba kundi walang hangganang tubig dagat. Isang maliit na lifeboat ang lumulutang sa ibabaw ng karagatan. May nakaupong 2 lalaki, isang bata at isang matanda. Sila ang naunang inabandonang sina Conrad at Rommel na itinapon lang sa lifeboat, ganap na hubad na may manipis na tuwalya lamang na nakatikip sa kanyang katawan. Nang maiwang mag-isa si Conrad sa karagatan, malakas siyang sumigaw ng tulong sa mahabang panahon. Naghintay siya ng medyo matagal bago dumating ang isang maliit na yate sa kanyang direksyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ito ay kay Yamaguchi-gumi, na pinaponte ng mga tauhan niya si Rommel. Gustong humingi ng tulong ni Conrad, ngunit hindi nagtagal ay nakita niya ang kanyang nanlulupaypay at nangungunot na anak na itinapon sa lifeboat ng mga miyembro ng Yamaguchi-gumi. Lubos nilang hindi pinansin ang paghingi ng tulong ni Conrad, at kumuha ng ilang malalaking plastik na balde mula sa yate bago binuksan ang kanilang mga takip at itinapon ito sa karagatan, na nakapalibot sa lifeboat. Biglang napagtanto ni Conrad na ang iskarlote na likidong umaagos mula sa mga balde ay nagsimulang kumalat sa buong tubig ng dagat ng dahan-dahan. Maya-maya, umalis na ang grupo mula sa Yamaguchi-gumi habang sila ay nagtatawanan. Medyo nalilito si Conrad. Tumalon siya patungo kay Rommel at binaligtad siya. Ang mga mata ni Rommel ay lumubog habang ang kanyang mukha ay naging dilaw. Baka sa buong katawan niya ang mga galos ng letigo at pambubugbog. Ang mas masakit, ang bagay sa ibabang bahagi ng katawan ni Rommel ay nawala sa hugis. Naalala ni Conrad ang clip na nakita niya sa cruise kung saan ginampanan si Rommel ng matabang Japanese lady. Alam niya na si Rommel ay tiyak na pinahirapan ng husto kaya siya ay naging ganap na may kapansanan. Napakahina ng katawan ni Rommel. Nabawi niya ang kaunting kamalayan at tumawag, "Tatay." Iyon ang mga huling salitang binitawan niya. Nakaramdam ng puot ngunit nalungkot si Conrad nang makita niyang biglang naging ganito ang dating ipinagmamalaki niyang anak, ngunit hindi niya rin alam kung ano ang magagawa niya rito. Ang mas ikinagalit niya ay wala siyang kaalam-alam kung sino ang naprovoke niya. Bilang resulta, itinulak niya ang lahat ng sisi kay Rommel. Sa way niya, wala kang pakialam na bata ka, lahat ng ito ay dahil sa iyong masasamang gawa kaya iniinis mo ang isang makapangyarihang karakter. Paano tayo babalik ngayon? Walang pagkain o tubig sa bangkang ito. Dito ba tayo mamamatay dahil sa gutom o sa lamig ng panahon? Inilibot ni Rommel ang kanyang mga mata, ngunit hindi makapagsalita. Sa sandaling ito, lumitaw ang ilang mga palikpik, na naging dahilan upang maging partikular na magulong ang ibabaw ng karagatan. Natigilan sandali si Conrad bago napatulala. Mga pating ba sila? Naisip niya ang narinig niya sa cruise. Sinabi ni Captain Hamilton na ang mga tigre shark ay madalas na lumilitaw sa site na ito. Oh! Ang mga balde ng tubig na itinapon sa karagatan ng mga taong iyon ay naglalaman ng sariwang dugo. Sinadya nilang mangakit ng tigre shark dito. Nang matuklasan ang maliit na lifeboat, agad na nagsimulang palibutan ito ng mga tigre shark. Maliwanag na interesado sila sa karneng sakay. Sa sobrang takot ni Conrad ay nanginginig ang kanyang katawan. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Sa sandaling ito, nagsimulang kumilos ang ilang tigre shark sa kanilang pagkainip. Ginamit nila ang kanilang mga ulo at buntot para tumama sa lifeboat. Malakas na yumanig ang lifeboat. Namutla si Conrad habang nakikinig sa tunog ng mga alon ng dagat na likha ng mga tigre shark.
Nakatanggap siya ng takot na nagparamdam sa kanya na ang kanyang kaluluwa ay umaalis sa kanyang katawan. Nang makitang tatalikuran kaagad ang lifeboat, biglang nagkaroon ng ideya si Conrad. Lumapit siya sa tabi ni Rommel at itinaas ito gamit ang magkabilang braso. Habang lumilitaw ang mali siya sa kanyang mga mata, sinabi niya, "Anak, para mabuhay ang tatay mo, kailangan kong isakripisyo mo ang iyong sarili para sa akin. Pinakain kita ng mahigit 20 taon. Dahil sira na ang buhay mo, lalo ka lang maghihirap kung patuloy kang mabubuhay. Huwag kang mag-alala, malalaman ko ang salarin at maghihiganti ako para sa iyo sa hinaharap." Pagkatapos niyang magsalita, determinadong itinulak ni Conrad si Rommel palabas ng lifeboat dahilan para mahulog siya sa karagatan. Naiwan ang huling tingin ni Rommel sa masamang mukha ng kanyang ama. Napuno ito ng puot na tumatagos sa buto, na naging dahilan upang manginig si Conrad. Mabilis, si Rommel na nahulog sa tubig ay naging target ng mga tigre shark. Gamit ang matatalas at mapuputing ngipin, ibinuka nila ng husto ang kanilang mga bibig at nagsimulang kumagat ng marahas. Sa isang kisap mata, si Rommel na walang pagtatanggol ay nakagat ang kanyang bungo. Dahil nasaksihan niya ang pagkamatay ng kanyang anak ng ganito, hindi nag-alala si Conrad na malungkot o magsisisi, ngunit sa halip ay pumasok siya sa isang nakakabaliw na estado. Alam niyang pansamantalang makaabala lamang ang kanyang ideya sa mga tigre, kaya kailangan niyang mabilis na umalis sa rehiyong ito na puno ng dugo. Dahil dito, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, kinuha niya ang sagwan sa lifeboat bago nagsimulang magtampisaw ng buong lakas. Gayunpaman, minaliit ni Conrad ang bilis at bilang ng mga tigre shark. Hindi umabot ng higit sa 10 segundo bago tuluyang nalamon ang laman at buto ni Rommel. Ang tumaas na dami ng sariwang dugo ay lalong nagpagalit sa mga tigre shark, na naging dahilan upang sumugod sila patungo sa lifeboat. Walang kapantay ang maliit na lifeboat sa patuloy na paghampas ng mga piteng sa tagiliran nito. Matapos makatanggap ng maraming tama, sa wakas ay tumaob ang lifeboat. Hindi. Si Conrad ay nakasigaw lamang ng isang salita, bago nagkaroon ng katahimikan. Muling naging mapayapa ang dagat, naiwan lamang ang isang tumaob na lifeboat na lumulutang sa ibabaw. 341. Hindi naman ganoon kalaki ang resort na binili ni Edward. Bilang isang arkitektura na itinayo noong mga unang araw, ang Antigone gusali ay matatagpuan sa isang walang pangalan na gilid ng bundok. Ang hindi organisado ngunit kaaya-ayang hardin, ng disenyo ng palasyo ng Hapon, ay nagpidama ng kapayapaan sa mga taong naglalakad. Pinalamutian ng mga fern pine ang mapurol na dingding, habang ang mga bougainvillea ay nakatayong matayog sa hangin. Nang dumaan sa gitnang pool ng resort, si Roland na kanina pa maingat na nagmamasid sa paligid ay biglang napansin ang isang stone plaque na matatagpuan sa gitna ng pool. Walang nakasulat sa plaque maliban sa isang malabadge na ukit. Ito ay isang pattern ng 5 putol na mga arrow na nakatali. Parang badge ng isang clan. Naramdaman ng isang Rommel na nakita na niya ang badge sa isang lugar noon, ngunit hindi niya ito mailagay sa isang angkan. Bago pa siya makapag-isip, pumasok na sila sa isang Japanese barbecue restaurant. Maaaring maliit ang maya ngunit naruroon ang lahat ng mahahalagang organo nito. Sa pangunguna ng isang babaeng nakasuot ng kimono, pumunta sila sa isang VIP dining room para tamasahin ang masusing inihandang tanghalian. Ang pangunahing ulam ay Japanese Kobe beef na tradisyonal na niluto, na nagpapahintulot na agad itong matuno sa pagpasok sa bibig. Napakasarap nitong lasa ng isang top-grade French foie gras. Kinabahan na ang isang Rommel simula nang pumasok siya sa resort dahil may iba pang mga customer doon. Iba ang pakiramdam niya nang makita siyang naglalakad sa likod ng grupo ng mga tao. Walang kumausap sa kanya habang naglalakbay, na naging dahilan upang makaramdam ng sobrang awkward si Roland. Umupo siya sa pinakahuling upuan habang kumakain. Sinusulyapan niya ang iba sa tuwing kakagat sa pagkain, parang nag-aalala na may lason sa mga pinggan. Ang pagkain ng pagkain na nagkakahalaga ng libu-libong Zen-Icon yuan para sa bawat kagat niya, siya ay ganap na napuno. Umupo si Joy sa tabi ni Justin.
Wala pa siyang makakain o maiinom simula kaninang umaga, kaya nagugutom siya. Nang makain ng malaking steak at nagpunas ng 2 inihaw na pusit, uminom siya ng 2 mangkok ng miso soup sa wakas upang pawiin ang kanyang uhaw. Miss Joyce, may komento ba sa pagkain? Nakangiting tanong ni Edward. Tumango si Joyce. Ang ganda ng texture. Masyado akong nagutom, kaya nguyain ko ito ng kaunti. Hehe, okay lang. Kailangan mo pa ba ng mga steak? I can ask them to deliver some for you. Masikasong kumilos si Edward. Kinawian ni Joyce ang kanyang kamay. Sapat na ako, tataba ako kapag nagpatuloy ako sa pagkain. Hinawakan ng kanyang bahagyang kumakulam na tiyan, tumingin si Joyce kay Justin na mahinahong kumakain ng kanyang steak gamit ang kanyang maningning na mga mata. Mahal, hindi mo pa rin sinasabi sa akin kung ano ang nangyari ngayon. Bakit biglang naging ganoon si Romal, gayong ayos naman siya kaninang umaga? Nakangiting gustong magpaliwanag ni Justin, ngunit kumatok ang pinto ng silid kainan. Pagkasara ng pinto, pumasok sa loob ang isang lalaking kasing laki ng Bean. Siya si Ibarra mula sa Yamaguchi-gumi na dumukot kay Romal kanina. Lumuhad si Ibarra sa lupa at yumuko kay Justin. Mataimtim, sinabi niya, kamahalan, ang 2 mula sa angkan ng Brown ay napag-usapan na. Tinanong ni Chief kung mayroon kang iba pang mga utos. Sumagot si Justin, ikaw ang may pananagutan sa usapin ni Romal. Oo, kamahalan, sabi ni Ibarra. Palitan ang iyong hitsura sa kanyang hitsura, sabi ni Justin. Ilang saglit na natigilan si Ibarra, ngunit walang pag-aalinlangan pa ring nakatalikod. Nang lumingon siya sa likod, ang kanyang mukha ay ganap na nagbago, mukhang eksaktong kapareho ng kay Romal. Maliban kina Justin at Jane, lahat ng naroon ay namangha, habang sina Joyce at Roland ay tulala. Matapos mabawi ni Ibarra ang kanyang orihinal na hitsura at umalis sa silid, ipinaliwanag ni Justin, bagaman ang kasanayang iyon na karaniwang ginagamit ng mga Japanese ninja ay isang ilusyon lamang, mayroon pa ring ilang mga aspeto na nakakatuwa at nakapagtataka tungkol dito. Mahusay ang disguise technique ni Ibarra, ngunit hindi perpekto. Ang isang tunay na kahangahangang isa ay hindi masasabi bukod sa tunay na bersyon. May naintindihan si Joyce. Hindi nakakagulat na ang Romal na nakita ko kaninang umaga ay hindi kumikilos ng normal. Medyo nag-iba ang kanyang tingin, at ang paraan ng pagsasalita niya ay hindi ganoon ka-agresibo. Kaya talagang isa siyang peke. Si Ibarra ang General Commander para sa nangyari sa cruise. Nagbalat kayo siya bilang si Romal at nabawi ang kanyang orihinal na hitsura bago magsimula ang kasal, bago nakipaghalo sa mga bisita upang utusan ang kanyang mga tauhan mula kay Yamaguchi-gumi na kontrolin ang cruise. Ito ay simple ngunit epektibo. Isang Romal na nakaupo sa dulo ang nagpunas ng malamig na pawis sa kanyang noo. Ito ay masyadong nakakatakot, hindi nakakagulat na walang nakakaalam kung paano namatay ang ama at anak ng pamilyang Brown. Kung kahit na ang maalamat na diskarte sa pagbabalat kayo ay lumitaw, ang kontrol sa isang cruise ay talagang napakadali. Ang pakipaglaban sa mga taong ito ay walang pinagkaiba sa panliligaw sa kamatayan. Boss Ann. Biglang ibinaling ni Justin ang kanyang atensyon kay Roland. Hindi niya ito tinawag na uncle dahil pakiramdam niya ay hindi karapat-dapat ang lalaking ito na maging senior niya. Kung hindi dahil sa kanyang pagkakakilanlan bilang ama ni Joyce, hindi mag-iisip si Justin na paghiwalayin siya. Bahagyang nanginig ang katawan ni Roland. Pinilit niyang ngumiti, sumagot siya, Mr. Gibson, may kailangan ka ba? Ngayong namatay na ang 2 mula sa pamilyang Brown, maaari ko bang itanong kung anong mga kaayusan ang iyong binalak? Nakangiting tanong ni Justin habang hinihiwa ang steak sa kanyang plato. Napalunok ang isang Romal. Nakangiting awkward, sinabi niya, ako, hindi ko rin alam. Paano ang anak mong si Joyce? Gusto mo pa bang humanap ng lalaki para sa kanya? Tinitigan ni Justin si Roland. Ang tanging naramdaman ni Roland ay ang malamig na pawis sa kanyang mga palad at paa. Habang naglalabas siya ng kaba, sinabi niya, hindi. Nasa kanya ang kinabukasan ni Joyce.
Hanggat ito ay isang taong gusto niya, gagawin ko. Makontento ako, siguradong kontento. Hehe. Ang lahat ng mga tao sa paligid ay tumingin sa kanya nang may pag-aalipusta nang maglagay siya ng nakakaawang tingin. Bagamat kinasusuklaman din siya ni Joyce, naramdaman niya na ang kanyang ama ay nasa isang medyo kapas-palad na posisyon. Walang sino man ang hindi magsusumikap na umakyat sa mas mataas, at walang sino man ang ganap na malaya sa pagkamakasarili. Masasabi lamang na ang budi ng kanyang ama ay nalulula sa kanyang pagkamakasarili. Si Justin ay hindi gustong malungkot ng sobra kay Joyce, kaya hindi niya ipinagpatuloy ang pangungutya kay Roland. Sa prangka na paraan, sinabi niya, sabi mo gusto mo lang pakasalan si Joyce kay Rommel dahil gusto mo ang suporta ng Brown Clan, na magbibigay daan sa clan na maging first-class clan sa Stonegate. Gayunpaman, si Joyce ay babae ko, pero ikaw at ang mga tao mula sa Brown Clan, gusto mo pa rin siyang pilitin na gawin ang isang bagay na hindi niya gusto, at sinabi niya kay Brown na hindi na lang ako pinapansin. Mawala ang lahat. Binalik ko ang pangako niya sa kanya. Natakot si Roland matapos makinig kay Justin. Hindi ko alam na sinabi ni Rommel sa kanya ang ganito noon. Hindi nakakagulat na namatay siya sa isang miserableng paraan. Pero, ikaw ang ama ni Joyce kung tutuusin. Kahit na hindi kita masyadong gusto, dahil gusto mo ang mga asset ng Brown Clan, ipapasa ko sa iyo ang Jade Clouds Corporation. Ano sa tingin mo? Tanong ni Justin. Halos himatayan ng isang Rommel dahil sa kanyang pananabik. Jade Clouds Corporation para sa akin. Ano ba ang gusto niyang sabihin? Maging si Joyce ay tumingin kay Justin dahil sa gulat. Hindi niya inaasahan na ganoon ang iniisip ni Justin. Magagawa ba ito bagaman? Ipinagpatuloy ni Justin ang pagsasabing, wala nang buhay ang dalawa mula sa angkan ng Brown. Posta ako kahit ang kanilang mga buto ay hindi natitira. Kaunti na lang ang mga menor de edad na shareholder sa Brown Clan. Gayunpaman, dahil hindi makumpirma ang kanilang pagkamatay, kung babalik ang dalawa sa Stonegate makalipas ang ilang araw, walang sino man ang masasabi. Ngunit sila ay, gustong sabihin ng isang Rommel na sila ay patay na. May naisip agad siya, disguise technique. Alam ni Justin na nahulaan ni Roland kung ano ang gusto niyang sabihin. Tumanggo siya, sinabi niya, magpapadala ako ng ilang taong disguised bilang mag-ama mula sa Brown Clan para bumalik sa Stonegate kasama ka. Sa ganitong paraan, ang paglipat ng mga shares ng Jade Clouds Corporation ay magiging maayos. Sa oras na iyon, ikaw lang ang magiging leader ng Jade Clouds at Clan Group. I guess mas magiging komportable ka sa ganitong paraan kaysa makuha mo lang ang suporta nila. Nakikita ng isang Rommel ang hindi pa nagagawa at kahangahangang blueprint. Kung totoo ang sinabi ni Justin, sapat na para sa Clan na maging kapantay ng Yuan Clan sa ekonomiya. Kakaiba ang tingin ni Joyce kay Justin. Hindi niya alam na handa itong tulungan ang kanyang ama sa ganitong paraan. Gayunpaman, nang pag-isipan niya ito, hindi tinutulungan ni Justin ang kanyang ama, sa halip ay ginagawa niya ito para sa kanyang kapakanan. Kung hindi, para sa kanya, ang pagpatay kay Roland ay kasing dali ng pagkurap ng kanyang mga mata. Habang sinusuri ni Joyce ang sitwasyon, ang pagmamahal sa kanyang mga mata ay naging mas puro. Wala siyang masyadong pakialam sa sitwasyon ng Clan mula pagkabata. Ang gusto lang niya ay si Justin ay tretuhin siya ng may katapatan. Pero, sabi ni Justin, ang Jade Clouds Corporation ay isang malaking imperyo ng negosyo kung tutuusin. Kung gusto mong kunin ang kumpanya, hindi ka magtatagumpay sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa dalawang peking individual. Sa palagay ko naiintindihan mo kung ano ang sinusubukan kong sabihin. Wala na sa mood kumain si Roland. Ibinaba ang kanyang tinidor at kutsilyo, tumango siya at sinabing, oo. Hindi pinapansin ng iba pang mga salik, ang napakalaking pagbabago ay malaki ang posibilidad na maging sanhi ng pagkakagulo ng mga tao sa ibaba. Higit pa rito, pagkatapos ng maraming taon ng operasyon, maraming confidential na impormasyon sa angkan ng Brown. Alam nating lahat na makakaapekto ito sa hinaharap na pag-unlad ng organisasyon. Sumenya si Justin kay Edward na nasasarapan pa rin sa kanyang steak.
Naintindihan ni Edward ang ibig niyang sabihin, at pumalakpak ng 2 beses. Isang blonde na office lady na may asul na mata ang pumasok sa loob ng kwarto at ipinasa kay Roland ang isang makapal na folder na nakabalot sa isang itim na leather na pakete. Tingnan mo ang mga dokumentong ito. Pagkatapos mong pirmahan ang kontrata, tutulungan ka ng kaibigan kong si Edward na asikasuhin ang lahat. Kailangan mo lang umupo at hayaang pumasok ang pera, sabi ni Justin. Kinakabahang tumingin si Roland kay Edward na mukhang misteryoso, bago ibinaling ang atensyon sa mga dokumentong hawak. Sa ibabaw ng katad, ito ay ang parehong pattern na natagpuan sa stone plaque sa pool sa labas, ang parehong clan batch. Sa kasalukuyan, ang batch ng 5 sirang araw ay mukhang mas malinaw. Isang Rommel ang nakaramdam ng pagkislap sa kanyang isipan. Oo. Ito ay ang Rothschild clan. Sa eksaktong sandali, ang buong katawan ni Roland ay nanigas na parang estatwa. Nakalimutan pa niyang huminga. 342. Kung ang sinumang matagumpay na negosyante ay hindi alam kung sino ang Rothschild clan, ito ay walang pinagkaiba sa isang sundalo na walang kamalayan kay Napoleon at isang siyentipiko na walang kamalayan kay Einstein. Ito ay magiging lubhang katawa-tawa. Binuo noong The French Revolution, ang angkan na ito ay naging isang alamat sa kasaysayan ng pananalapi ng mundo. Hindi sila kailanman lilito sa isang mataas na profile na paraan, ngunit sa katunayan ay nasa lahat ng dako. Ang kanilang mga negosyo ay hindi kailanman nakalista sa stock exchange, na nangangahulugang hindi nila kailangang ideklara ang kanilang mga ari-arian. Sa katunayan, mula noong ika-19 na siglo, maraming mga makasaysayang libro at mga talaan na nagdedetalye sa angkan ng Rothschild kahit papaano ay nawala. Madaling masabi ng mga taong interesado sa kanila na tiyak na may kinalaman ito sa utak ng angkan. Ngayon, wala sa mga positibo o negatibong balita na naiulat tungkol sa Rothschild clan ang makumpirma. Inakala ng maraming tao na malaking bahagi ng mga ari-arian ni Rothschild ang nawasak noong World War II at Cold War. Gayunpaman, paano matansya ang tunay na kapangyarihan ng angkan na ito na bumangon sa mga digmaan? Higit pa rito, nang gumana ng ilang henerasyon, ang negosyo ng angkan ay nasangkot sa bawat domain sa mundo. Ang buong potensyal ng kanilang impluwensya ay hindi pa rin ipinahayag. Nanginginig ang mga kamay ni Rommel habang binubuksan niya ang dokumento. Sa sandaling tingnan ang mga nilalaman, sa wakas ay naunawaan niya ang ibig sabihin ni Justin. Dahil ang mga negosyo ng Rothschild clan ay hindi pinayagang mailista, kung ang kanilang direktang inapo mula sa pamilya, si Edward, ay gustong magpadala ng isang tao upang tulungan si Roland na kunin ang Jade Clouds Corporation, tiyak na hindi lalabas ang taong iyon bilang pinuno ng kumpanya, ngunit tutulungan lamang niya si Roland na harapin ang mga karaniwang problema ng mga operasyon ng negosyo ng Patago. Gayunpaman, ang kondisyon na kanilang inaalok ay tumanggap ng kalahati ng mga kita ng Jade Clouds Corporation bawat taon. Para kay Roland, ito ay isang napakalaking halaga. Ngunit kung ang Rothschild clan ay handang tumulong, kailangan pa ba niyang mag-alala tungkol sa kinabukasan ng kumpanya? Kahit kalahati lang ng kita ang matatanggap niya, siguradong mas malakas pa rin ang kumpanya kaysa dati. Nang kinakabahang hinanap ni Roland ang kanyang mga bulsa para sa panulat para lagdaan ang kontrata, nagkatinginan sina Justin at Edward na may mahinang ngiti. Ang usapin ay maaaring ituring na ganap na naasikaso. Matapos pirmahan ni Roland ang mga kontrata, naglakad si Edward patungo sa kanya at kinamayan ang nanginginig niyang mga kamay. Mr. An, wala kaming masyadong asset sa Zenica. Sana maging magandang simula ang partnership namin. Napakitang marangal si Edward nang maharap siya sa seryosong trabaho. Napakatigas pa rin ang ekspresyon ng mukha ni Roland. Mr. Edward, alam ko kung gaano kalakas ang angkan ng Rothschild, ngunit nag-aalala ako na ang iba pang mga shareholder ay magalit kung ang isang tagalabas ay nasangkot. Mr. An, alam mo ba kung ano ang itinuro sa amin sa paglaki sa pamilya? Kakaibang tanong ni Edward. Umiling si Roland. Anumang uri ng hindi kasiya siyang pag-uusap ay titigil kaagad kapag nalantad ang pera. Ang ngiti ni Edward ay lumitaw na napakaliwanag sa sandaling ito. Ang mga sumusunod na pamamaraan ay mas madaling harapin.
Nagpasya si Roland na bumalik kaagad sa Stonegate sa halip na magpahinga pa ng ilang araw sa Hokkaido. Pagkatapos ng lahat, maraming mga bisita mula sa kasal ang magpapakalat ng balita ng Brown clan sa sandaling bumalik sila sa Stonegate. Kung mabilis na bumalik sa Stonegate ang dalawa mula sa pamilyang Brown, maiiwasan ang sakuna sa Jade Clouds Corporation. Walang pakialam si Justin sa kanyang desisyon. Tinanong niya si Joyce kung gusto rin itong bumalik. Walang pag-aalinlangan, nagpasya si Joyce na magsaya sa Hokkaido ng mas matagal. Maliwanag, hindi siya gustong bumalik sa Stonegate gamit ang parehong flight ng kanyang ama. Ito, para sa kanya, ay naging isang nakakatakot na karanasan. Inayos ni Edward ang dalawang katulong upang sundan si Roland pabalik sa Stonegate upang kumilos bilang mga taong direktang makakaugnayan niya sa hinaharap. Sa kabilang banda, hiniling ni Justin kay Hanya na magpadala ng dalawang elite mula sa Yamate sect para magkaila bilang ama at anak ng Brown clan, para maglagay ng car accident bago bumalik ang dalawang ninja sa Japan. Bago pinalis si Roland, nagmuni-muni muna siya bago naglakad patungo kay Justin na may kakaibang ngiti. Sabi niya, Mr. Gibson, pwede ko bang makausap sandali ang anak ko? Sumagot si Justin, syempre, ikaw ang ama ni Joyce. Hindi ako kahit anong klaseng bandido, bakit hindi ko kayo papayagang magsalita? Mas mapangapi ka kaysa sa mga tulisan, naisip ni Roland, ngunit may ngiti pa rin sa kanyang mukha. Dinala ang mukhang walang malasakit na si Joyce sa isang liblib na sulok, masayang sinabi ni Roland, aking treasured daughter, lubos akong nasisiyahan sa manugang na ito na nakuha mo sa akin. Ako, si Roland, sa wakas ay makakamit ko na ang aking lugar sa lipunan. Isang angkan ang magiging pinakamataas na angkan sa Stonegate sa lalong madaling panahon. Nakaramdam ng inis si Joyce nang makita niya ang hitsura ng kanyang ama. Dati, kapag pinilit niya itong pakasalan si Romal, ito ay dahil sa clan at sa sarili niyang kapakanan din. Ngayong kasama na niya si Justin, ang tanging inaalala niya ay ang kanyang reputasyon at negosyo. Wala siyang binanggit tungkol sa pagbibigay sa kanya ng anumang mga pagpapala para sa kanyang kinabukasan. Walang kakaibang makikita sa mukha ni Joyce, ngunit nakaramdam siya ng kalungkutan sa kanyang puso. Ito ba ang gusto mong sabihin sa akin, mahal kong ama? Wala pa ring napansing mali si Roland. Nakangiting tinanong niya, kailan ka magpapakasal ni Justin? Ngumuso ng masama si Joyce. Hindi mo ba alam may asawa na si Justin? Ang iyong anak na babae ay kataypan lamang sa labas. Natigilan sandali si Roland, at nagmuni-muni habang nakakunot ang noo. Hindi nagtagal, ngumiti siya at sinabing, walang masama sa pagiging manliligaw. Normal lang sa isang lalaking kasing husay niya ang magkaroon ng higit sa isang asawa. Hindi naman parang minamaltrato ka niya. Hindi ka dapat magalit sa kanya, bagkus ay sundin mo siya palagi. Paglingkuran mo siya ng maayos, para makinabang din ang iyong ama. Naiintindihan mo ba? Mahigpit na ikinuyom ni Joyce ang kanyang mga kamao hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Nakangiting malamig, tinanong niya, ito lang ba ang sasabihin mo? Medyo. Natatakot lang ako na inisin mo siya. Hindi siya mukhang mabuting tao, sabi ni Roland bago bumantong hininga. Pagkatapos ay binago niya ang paksa, at sinabing, anak ko, ang dakilang anak ko, posible bang agawin mo ang posisyon ng asawa ni Justin? Kaya mo ba siyang maging tunay na asawa? Maaaring mahal na mahal ka niya kaya handa siyang maging asawa mo. Tama na. Hindi na naituloy ni Joyce ang pakikinig sa kanya. Trying her best to restrain her anger, she said, gusto kong maging manliligaw niya dahil mahal ko siya. Kapag naisip ko na wala na ako, iisipin ko siya sa puso ko. Hindi dahil kaya niyang magdala ng kayamanan at kapangyarihan sa isang angkan, o ibigay sa iyo ang mukha, kaya handa akong manatili sa kanya. Ngunit ang isang tulad mo ay hindi maintindihan kung ano ang tunay na pag-ibig, mas mabuti kung babalik ka sa sarili mo. Blink kung gusto kang patayin ni Justin. Galit na tumalikod si Joyce at lumakad palayo, iniwan si Roland na nawala ng malay. Siya ay tila lubos na nalilito. Ang iba ay nanatiling komportable sa resort sa sumunod na 3 araw.
Dinala ni Justin ang pangingisda ni Joyce sa tabing dagat at nagski sa isang ski park. Si Joyce ay hindi marunong magski, ngunit natutuwa siyang binuhat sa likod ni Justin habang siya ay lumusot sa kagubatan. Sa gabi, ang dalawang labis na nagmamahalan ay natural na magkasalubong na parang pandikit. Sa wakas ay natikman ni Justin kung ano ang ibig sabihin ng likas na mapang-akit. Ang pagnanais at tibay ng isang Joyce sa kama ay tiyak na isa sa pinakamahusay na naranasan niya sa buong buhay niya. Siya ay matapang na humingi ng isa o dalawang round kapag sila ay may libreng oras sa araw. Natural lang, mag-aalboroto siya hanggang hiteng gabi bago siya makatulog. Kung hindi dahil sa kanyang hindi natural na matibay na katawan, tiyak na hindi makukontento at matitiis ng sinumang ordinaryong lalaki ang napakagandang babaeng ito. Sa totoo lang, sinadya ito ni Joyce. Bagamat naiintindihan nilang dalawa ang nararamdaman ng isa't isa, kulang pa rin ang pagkakaunawaan sa pagitan nila. Ngayong sigurado na siyang susundan ang lalaking ito sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, nagsimulang magplano si Joyce kung paano siya makakakuha ng higit na pagkilala para sa kanyang sarili. Kahit na isa lang siyang mistress, gusto pa rin niyang maging war machine sa mga mistresses. Lalo na kapag ang Western beauty na si Jane ay nasa paligid, Joyce ay tiyak na hindi maaaring Joyce. Paano kung mawalan siya ng pabor sa hinaharap ng mas maraming dilag ang gustong agawin ang lalaki? Alam na alam ni Joyce ang kanyang hitsura. Bagamat katangi-tangi ang kanyang katawan, mababa pa rin siya kung ikukumpara sa isang babaeng tulad ni Jane na may hindi kapani-pani walang anyo at aura. Bilang resulta, si Joyce ay higit na nag-aalala tungkol sa pagtatatag ng isang lugar sa puso ni Justin. Gaano man niya ito iniisip, ang pagpapalaya sa kanyang mga pagpigil upang maging isang vixen sa paligid niya ay tila ang pinakamahusay na pagpipilian. Malabo na nararamdaman ni Justin ang intensyon ni Joyce. Hindi niya maiwasang isipin ang imperial na harem ng mga sinaunang emperador. Ang isa ay dapat na pakiramdam tulad ng isang babae na nakikipagkompetensya para sa pag-ibig ng emperador. Gayunpaman, pinahihintulutan ng mga reyna ang mga emperador na matulog kasama ang mga babae. Hindi man lang sinasagot ni Sister Lynn mula sa kanyang bahay ang kanyang mga tawag sa telepono mula noong araw na sinagot niya ang kanyang tawag, lalo pa ang pagpayag sa kanya na pumasok sa kanyang silid upang maging intimate. Nag-iisip si Justin kung dapat ba siyang magkaroon ng isang malakas na saloobin kapag bumalik siya sa bansa, upang pag-usapan ang tungkol sa iba pang mga bagay pagkatapos ng puwersahang gawin ito, upang supilin ang pagpukaw gamit ang isang baril. Gayunpaman, nang maisip niya kung gaano kaitigas ang ulo ni Lynn Roxy, hindi nagtagal ay binitawan niya ang kanyang pag-iisip habang naglalabas ng malamig na pawis, dahil talagang magpapakamatay ito sa pamamagitan ng pagsuntok sa sarili sa pader. Ang bakasyon Roxy or Marian. Ang bakasyon ay malapit nang matapos. Kinailangan ni na Justin at Joyce na bumalik sa bansa para ipagdiwang ang Zenaiken New Year. Kaya, kailangan nilang pumunta sa paliparan sa ika-4 na araw. Noong gabi bago sila umalis, sa luxury room ng resort, nakaupo si Edward sa sofa, habang ang pinsan niyang si Jane ay nakatayo sa tapat habang nakatingin sa malayo. Ang amber na buhok ni Jane ay parang kakahugas lang. Sa pagiging mapanimdim, tila ito ang pinakamahalagang sutla na mahahanap ng isa. Si Edward ay may hawak na baso ng Lafite sa kamay. Pagkatapos maingat na tikman ang alak, sinabi niya, "Jane, si Justin ay nananatili kay Miss Joyce sa nakalipas na 3 araw. Kailangan kong sabihin na hindi ito magandang senyales para sa iyo. Wala kang kinalaman iyan. Nasabi ko na ito dati, ako ang magdedesisyon sa sarili ko kung paano ako makikipag-ayos kay Justin," mahinahong sabi ni Jane. Umiling si Edward. Ang problema ay hindi mo man lang siya nakakausap. Paano mo pagbubutihin ang iyong relasyon sa ganitong paraan? Darating din ang oras na huli na para makuha mo ang puso niya. Ako ang kanyang doktor. Hindi niya ako maiiwan, sabi ni Jane. Kung hindi tumama ang sakit niya, iiwan ka niya.
Mukhang seryoso si Edward. Mahal kong kapatid, dapat mong malaman na ang aming angkan ay nakatutok sa iyo. Mas marami akong naiambag sa clan kaysa sa karamihan ng mga miyembro. Kailangan ko bang mamuhay bilang isang misyon upang magawa rin? Napakunot ang noo ni Edward nang may kumislap na liwanag sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay bumantong hininga siya at sinabing, Jane, dapat alam mo na may halos mahigit 30 pares ng mga mag-asawa sa pamilyang Rothschild na malapit na kamag-anak ng angkan. Ang aming royal bloodline ay unti-unting nabubulok. Kailangan namin ng isang bagong, ganap na marangal na linya ng dugo upang makihalubilo sa aming angkan. Ikaw ang babaeng miyembro na pinagmamalaki namin, habang si Justin ang magiging pinakamahalagang susi para matiyak ang posisyon namin sa mundo. Kailangan nating magkaroon ng malaking relasyon sa kanya bago siya maituring na isa sa atin. Makakakuha tayo ng deterrent sa ibang mga angkan mula sa kanya. Dapat mong maunawaan ang simpleng prinsipyong ito. Ang mga inaasahan ng mga matatanda sa iyo ay higit pa sa simpleng pag-unawa mo. Edward. Lumingon si Jane at galit na tumingin sa pinsan. Naging kaibigan ka lang ba ni Justin para samantalahin ang kanyang impluwensya? Siyempre hindi. Ngunit maliban sa pagiging kaibigan niya, isa rin akong mapagmataas na miyembro ng Rothschild clan, pati na rin ang isang kapatid na lalaki na umaasa sa kanyang kapatid na babae na maging masaya. Mataimtim na sinabi ni Edward, Jane, itigil mo na ang pagiging duwag. Hindi ito ang hitsura mo. Dapat mong ipagtapat sa kanya dahil mahal mo siya. Kahit na asawa na niya si Persephone, at may iba pang manliligaw kasabay nito, hindi ito nangangahulugan na hindi mo rin makukuha ang kanyang pagmamahal. Mukhang malungkot si Jane habang nanatiling tahimik. Pagkaraan ng mahabang panahon, mahina niyang sinabi, Edward, pagod na ako. Umalis ka na. Huminga ng malalim si Edward bago inubos ang kanyang grape wine at lumabas ng kwarto. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.